Oh, kikiligin talaga ang mananalo dito, men. Kasi pag nakuha ito ng TLPH, that puts them one step closer to the Grand Finals. And also the M7 World Championship. Pero sa kabila naman, TNC, mas kikiligin sila kasi may extend pa nila lalo yung series. At babalik tayo sa best of 3. Now, we're gonna be going to Dangerous Grass. Yes. I think this is one of the most impactful na mapa na nakikita natin among all of the others dahil dun sa mga extra na wala ka talagang vision completely. Ang na-shoutout ng Nobita kanina is Sanford specifically. Yup. At hindi ko sila masisisi kasi in the previous game and the games prior, napaka-impactful ng kanyang paglalaro ng XP lane. We always say, strike na TLPH is the first turtle. At syempre, nasa centerpiece niyan is the XP laner, which is, in this case, is Sanford. The ban ng Yuzong ng TLPH, the first pick usually is Yisun Shin para sa TNC without this Lancelot. Pero, meron din namang option na kunin na nila ang Gatot Kacha or Grok, I mean. Kasi pag kinuha ng TLPH yung Yisun Shin, ang nagiging sagot nila is either Joy or Hayabusa. So what I'm trying to say is, hindi sila required na mag-first pick ng Yisun Shin. It's much better if they get the supporting cast, which usually ay nagagaling to sa Grok. Pero silipin mo. Ay! Op! Up! It's back! Katahimikan! It's back! Katahimikan! Pero parang nag-iingay yung Phoenix Army. Oo nga Gusto nila to eh. Eto na, sa wakas, pinahawak na. Seryoso ba kay Jan TLPH? Yan ang tanong. Eto na eh. Ano yun? Ano yung kanta? Ano? Ano yung kanta? Saan? Inaalala ko eh. Ay, Inaalala ano ko si kanta to? Purito yun eh. Si Purito. Ano yun? Ay, mamaya kakantahin Ano ng mga yun? casters natin. Ano yun? O sige, oo nga. Oo nga. Ganun yung tono nun eh. Ayan na. Ako na si Womi. Sumasayaw na. Womi, aasahan ko kayo ah. Yes. Aasahan ko kayo. Please. Yisun Shin Grok. Oh, hindi. Pero ito ang naiba. Ang naiba pa dyan, yung Kimi hindi pinili sa laban na to. Nababanggit mo sa akin, especially yesterday, na ang ilan sa mga pinakamagandang mages were the Kimi and the Lunox in this current patch. Exactly. Pero yung Farsa, this was such a ballsy move galing kay Sanji at TLPH. Box type ang gustong gawin ng TLPH. You can expect the Lapu-Lapu as the third pick TNC. Do you have a choice na kumuha ng Joy? Pero kasi ang Joy ay traditionally countered by the Fredrin. Will TNC oblige with another? Okay, so Yisun Shin. And mas magandang nakawin ng Lapo ngayon if you're TNC. They will go back to the Grok. TLPH. Wag na tayong magdalawang isip pa. Lapo-lapo para kay Sanford na yan. Ito na yun. Kung meron man na ayun na. Ganun talaga eh. At this point, parang pwede na lang natin silang panoorin. Oo nga eh. Alam Kasi, ano na eh, kita mo na eh. Kita mo na yung idea. Lalabanan nila ang apoy sa apoy. Lalabanan nila ang Farsa ng Lunox, ang Fredrin ng Yisun Shin. That's right. At yung damage, lalabanan naman nila ng setup if we're talking about TNC. Yeah. The Bane, the respect mula sa TLPH after nung game number 2 na naipanalo ng TNC decisively because of Benecuti's Bane. It will be banned out by TLPH themselves. Para naman sa TNC, wala na iharit. Mga options dito para kay Oheb, syempre yung mga hard carry. In the game that they played with the Fredrin, consider nila yung mga tipong Granger. Correct. This scenario, TNC can ban that out kasi strong lane yun. Hindi ito isang marksman na nahihirapan sa mga fighters. Normal yung kanyang gameplay kapag fighters yung katapat niya, nakakakuha pa rin siya ng crab. And it's the Claude instead na ibaban ng TNC. This is the option that you were talking about kanina lamang. At sa ngayon, tila nakakagulat yung mga ideya na meron sila. Kasi alam mo na eh, humuhugot na sila sa ilalim ng baul ng mga pick-ups na pwedeng mangyari. Kasi yung Lunox, sure, it's the standard for TNC. Pero ayaw naman nila, hindi nila pwedeng hayaan na yung TLPH naman na mag-explore sa mga bagay na hindi pa nila na-experience. That's right. Ang hindi nakagulat, Hans, etong pick ban, dito sa ating Esmeralda, lalo naman nakapili na sila dito ng isang Lapu-Lapu, so that is a way for them to counter that for sure. Now, TNC can choose to ban yung ating Granger, pero pwede na lang sila mag-hard read sa gustong gawin ng TLPH ito. May chance kasi na Nathan yung maging last pick para sa side ng TLPH, yung hard carry. Apart from that, Moskov is also an option. Hilda, they are choosing na ibigay lahat ng potential na yun. TLPH,
pwede nilang kunin na ngayon ang Hylos o kaya naman ang Gatot Kacha. Ang gusto kong kunin nila though is the chip for Mr. JP. Pero kung sakaling revitalize hero ang hinahanap nila, Hylos is the best option for them. Next option is Gatot Kacha. Men, ito na. Yung extra na setup. Oo nga, no? Nabanggit mo yung Gatot Kacha na laging napipick up sa first two ng red side. That's pero right. hindi sila nagbago. Pero ito yung Granger. Granger. That it seemed to be one of the wisest options or best options para sa TLPH to supplement the extra damage. Once you have the Fredrin, it is a no-brainer na magkakaroon ka talaga ng marksman on the other side. Phobius is open, but Arlot, ang instead pipili ng TNC para kay 3mar laban sa isang Lapu-Lapu. And ngayon, we're just looking for the marksman or the gold laner na ipangtatapat ni Benny QT. Just go back to the export, pero kasi Granger at Farsa yung katapat, so baka hindi na yung choice. Cho, I think, is a better option para dito kay Benny QT kung fighter options lang. And indeed, it will be the Cho. TLPH, Gatot Kacha, as well as the Hylos, yung nakikita kong pwede nilang piliin. Pero hindi rin ako magulat kung bigla sila nag-swing, kumuha sila ng isang chip. Chip, Gatot Kacha. There's a handful of options para kay JP kung ano ang kanyang pipiliin. This is one of those players that uses a Gatot Kacha in a very different way, which is to protect and not to set up. Kasi nandyan naman si Sanford. Nandyan din naman si Carl to deal those crowd control skills, and that is exactly what they're gonna be picking. Gatot Kacha to wrap up the composition para sa Team Liquid Philippines. There's a good amount of damage and crowd control from the cavalry side. Yeah. But sa lahat ng fans ng TNC, meron ditong comfort playstyle ang kanilang gold laner with this Cho. Maganda naman ang pagkakadraft dito ng TNC. At most importantly, cherry on top, alam naman yan. Alam Lunox ni Lancy. Lunox na ni Lancy. Ayun pala yun. Lunox na ni Lancy. Nako, feeling ko mamaya maririnig natin yan. Pinaalala mo na naman, Wolf. Ito na yun. Ito na yun. This is the game na hinayaan ng TLPH na piliin ni Lancy yung kanyang Dark Magician. But the question is, will this Dark Magician be enough to equalize the series? Or will this be TLPH one step closer to another win? Malalaman natin yan. Casters, go get 'em! At dito na nga natin malalaman kung match point na ba para sa Team Liquid Philippines o makakabawi pa ba ang Phoenix Army ng TNC Pro Team. Welcome to game number 4 ng ating finals of the lower bracket between TNC Pro Team and TLPH. Pasok na tayo sa Land of Dawn. Ano ba pwede natin ma-expect dito sa ating early game? Well, isang hero ang maganda nga natin tignan. Lunox na ni Lancy. Ayun na yun. Lunox na ni Lancy. Lunox na ni Lancy. Get out! Alam na ng mga tao yan no? And at this point, saktong pahinga lang muna tayo sa ating bakbakan between TNC and Team Liquid. Men, ilang araw nating actually nakita ng ginagamit ni Lancy itong Lunox na ito to the point na umabot na nga sa ating mainstream social media na kahit anong i-post mo tungkol sa Lunox ni Lancy talagang tinatanggap ng ating community. Ang maganda rito is kapag tinignan mo yung Lunox in terms of how he sits in this track against TLPH, maganda yung pwesto niya. Kasi kapag tinignan mo yung lockdown ng TLPH, medyo frontline na focus. Siguro yun din yung naging consideration nila as to why they pick up the Gacha instead of the Hylos. Even though nakita nila yung Cho. Kasi usually, Cho, yung Hylos yung pinasasagot sa mga Cho. Pero I think malaki talaga din yung focus ni JP na hulihin yung Lunox para hindi lang yung lapo-lapo yung setter and frontliner dito for Team Liquid Philippines. Saka hindi natin tatanggalin yung fact na yung Gatot Kacha Farsa combo, sobrang tindi to begin with. Yes. Pag na-taunt, tapos may AOG na kasunod, may Feathered S-Like na babagsak mula dito sa TLPH. Pero again, huge shoutouts nga pala kay Toriyama, kay Venus at kay Wise. Sa kanila nang galing yung Lunox na nila na kinanta natin. At nakita naman natin yan no, sa mga watch party nila. Surely, no, nanonood din sila ng laban na to. TNC Pro Team kontra Team Liquid Philippines. Kung saan nga, no, pinag-usapan na rin natin na naging napakaganda ng last game para sa side ng Team Liquid Philippines. And entering this game, babalik na naman tayo sa Fighter Gold para sa TNC Pro Team. But this time around, si Oheb ay hindi nagagamit ng Ruby. Ang gagamitin na niya dito ay Granger. Na by the way, ay kung tama lang ay number 1 ata siya in terms of Granger sa MPL Philippines. All time. All diba? time. And ito din kasi yung mga common na nakikita natin before, yung
yung double artillery, yung Granger Farsa na mahirap abutin. In TNC's case, nandyan naman yung Cho ni Benny Cutie, pero kailangan niya kasing mag-spend ng flicker niya para lang abutin yun. Yeah, kapag tingnan mo yung heroes dito ng TLPH, as much as they want to maximize the Fredrin para yung frontline na defense is nag-convert into actual damage. Ang dami nilang pokes. Yun nga yung binagay ni Josh kanina, may combo pa ng airstrike, yung Gatot. Unliton, basically yung habol Yes. ng TLPH. Kaso, medyo one-dimensional yung kanilang lineup. Yun yung advantage ng TNC. Even if magkaroon sila ng disparity or disadvantage sa mga teamfight, yung pressure ng Joe side lane, yun yung medyo wala silang sagot. Ibang klase rin kasi yung mobility and damage na nabibigay ng isang Cho side lane. And apart from that, no, yung makikita nating DPS mula kay Lancy mamaya on this Lunox, granted na hindi agad siya mapitas, makikita talaga natin na bumabakat yung damage. We already saw that, and speaking of bumabakat, pare, medyo masakit si OM. Level 2 pa lang ay nabigwasan na yung Cho. Yun naman yung advantage talaga kapag traditional marksman ka over a fighter jungle, yung poke damage mo sobrang taas, diba? And ngayon kasi na wala pang ultimate si Benny Cutie, hindi pa ganun ka hindi pa ganun katindi yung threat na kaya niyang ibigay against that Granger. So far, nagkakaroon lamang tayo ng mga poke downs, no? Tahimik ang Land of Dawn. Wala pa namang nagbibigwasan ng napakalaki. Konting trade-ups lamang at sa tingin ko yung masaya dito si Zaida on this season siya na wala masyadong nag-i-invade sa loob ng kanyang jungle. Pero si Trimar ang uunahin. Naton agad. Ay! Hindi nga lang tumama yung appraiser slot mula kay Carl. Nabush. Oh my God, tinapata ni Carl yung appraisal strat. Hindi ko alam kung magkamali siya ng direction, pero nabush din kasi yung Arlot. And hindi tatama yung kanyang appraisal strat. Wow. And what a micro-maneuver mula dito kay Trimar. At boom! Final slash gagamitin para ma-distress dito si Carl TZ. Meron pang kasunod. May follow-up damage naman. Pero there's strike. Bumagsak ang mga buhay dito ng TNC. Yung nag-initiate. Sila pa yung talugi. But Zaida will secure the turtle against 3 members of TLPH. Buhay! Sumusugod. Sinusubukan niyang crossover pero inaputan pa rin siya ni Sanford. And look at this. OHEP nagkakat na ng lane dito sa gold lane. Kakaiba mga maneuvers ang ating nakikita. Pero after all of the happenings na nakita natin, ay lamang na nga ang Team Liquid ng 1,000 kontra TNC. Yeah, even though nagkaroon ng mess-up doon, muntik pa nga ang mapunish ng todo si Carl TZ. Actually, namatay siya, pero malaki yung nakuha ng TLPH. Pabalik. This time around, TNC. Medyo okay na sila sa nangyari kasi kahit namatay yung Reason Shin, siya pa rin naman yung nakuha yung ng pagong. So, ang habol lang naman ng TNC dito is equal footing ng early game. Kasi pagdating ng mid-game, dun talaga sila aarangkada and dun sila makakahanap ng mga potential trades. Mukhang at this point, naghihintay na lang ng mga objective fights ang parehas na kupunan. Wala tayong nakikita ng mga off-tempo ng mga plays, pare. Laging may timing ang lahat! Sumubok nga lang ng tech charge pero pinurify. Ang kaso nga lang enough pa rin ang damage ni Lancy. Ito yata yung rason bakit di dapat ibigay. Ibang klase talaga yung damage. Ganun kasakit. Kaya nila mag-burst down ng isa. At yun yung snowball na inaabangan ng side ng Team Liquid Philippines, no? Ng TNC rather, na makapag 2-0 dito si Lancy. And kaso nga lang, no, si Zaida ata ay nahihirapan ngayon mag-farm. Dito na rin granted na pumapasok sila Sanford paminsan-minsan sa loob ng kanilang jungle. And of course, yung kaguluhan din na binibigay ni JP. Silip muna tayo sa ating Infinix in-game equipment. Papunta na sa Hunter Strike dito si Jason Shin. At medyo hindi nakakatuwa. Kahit friend rin si Carl TC, pare nakakasabay siya sa pagpa-farm ng Jason Shin. Nakita na natin to numerous times no regular season na kahit normally lalamang dapat sa gold earned ang isang assassin over the Fredrin dahil may kakayahan siyang pumatay kahit mag-isa siya. Pero pinakita ni Carl TZ na kaya niyang sumabay dun sa gold na nakukuha ng mga assassin na nakakalaban niya kapag siya ay naka-Fredrin. Now, for the turtle, naghahanda na ang TLPH pero si Chakno hawak na yung isang push, yung gitna ng mapa. Oo, at itong purple buff ay makukuha din naman ni Carl TZ. Ang purple buff na ito, ang turtle na ito, ay mukhang paglalabanan ng dalawang kupunan dahil nakapwesto na rin si Benny Cutie. Zaida already at the side of this turtle at magkikita na nga ang dalawang jungle pero si Zazi! Naipit na si Sanford! Pinarsa ng mabilis! Si JP din sumunod sana. AOG lang palayo. All too soon the members of TNC para makuha ng Liquid yung turtle. 1 for turtle ang naging trade up natin doon. At sa tingin ko, no, kahit pa namatay si Sanford, yung pa rin naman ang trabaho ng isang XP laner. Magpakamatay para makuha ang objective ng iyong mga kupunan. Matapang ulit si Carl TZ dito with taunt para kay Chakno. Pero para lang i-counter yung aggression, nandyan si JP nag-aabang ng kanyang unbreakable. Final slash na tumama kay Carl TZ. Dalawa ngayon yung kalaban na ng Chakno, inaiibit pa. Pero nag-airstrike. Kaso nga lang napakaganda ng Earthen
And Sanford ay papasok. Nandiyan na yung Land Smasher, Land Shaker. Lancy makakatakas with that flicker. Trimar ay naging numero ng Sky Piercer na magmumula sa TLPH. At isa lang ang bumagsak. TNC Pro Team loses Trimar. And for TLPH, hawak pa rin nila ang 1,000 lamang. Kaya kahit maraming ginagawang micro moves dito yung TNC, again yung TLPH, ang number one talagang asset na meron sila dito is yung Apex Predator. Naaharangan yung mga damage dealers. So kahit may mga mistakes sa positioning, kahit magaganda yung mga moves dito ng TNC, wala kasing conversion. Wala yung damage na papatay sa mga front lines ng TLPH. And yung frontline na what a dodge mula dito kay Sanford. Chakno expends yung tectonic charge. Makikita niyo si JP dito sa Pixel Brush. Pero sakto din lang naman, no? 40 seconds pa lang naman bago lumabas ang pinakauling pagong ng larong ito. Aabot pa yung ultimate dito ni Chakno. In fact, may flicker pa nga siyang hawak during that time. Equal pa yung cooldown ng Retribution ni Zaida and even yung pag-spawn ng Turtle. So technically ay aabot naman dahil isasayaw at isasayaw ng TNC. Susubukan nilang i-delay yung pagmamadali ng TLPH. Carl TC, matapang lang sa doon na mag-i-invade. Alam niya rin na wala pang panggagalingan ng damage para i-burst down sa OHIP, gets a turret down. Yan, TLPH, medyo masaya sila sa kanilalagay nila sa game. Sila yung leading pagdating sa mga objective fights. But TNC, they are finding trades. Benecutie though, magde-decide siya na sumama dito. Iko-contest nila yung pagong laban sa TLPH. Sinuzone lang ni JP. Etong si Trimar, si Chakno ay nandun nakatingin sa Turtle pero may makikita si Benecutie doon sa may bandang LMB. Susugod na ngayon ng TLPH. Oh, wow! Getting that with a final slash mula kay Trimar. Pero may better test na bibitawan ng that shake at may ibig siya sa gitna. May Tonfa at si Lancy pero makakagamit siya ng Order of Priest. Pero may AOC para pigilan siyang makatakas ngayon. Dalawang tutumba sa TNC. Malinis na execution mula sa Team Liquid Philippines, baiting out so many ultimates mula sa TNC. Yeah, may disconnection din between Trimar and Chakno. And I think hindi rin tumama yung stun mula kay Trimar. Mali din siya ng direksyon. Buti nilang nasa Benecutie to clear out the minion wave. Pero Zaida nakikipaglaro. Landshaker flicker stun! Tapos nandun bigla yung Parsa para magbigay ng damage. Ganun lang kabilis. Mamburburst ang TLPH. Sa hindi tapos. Nandiyan pa si Carl. Susugod pa siya sa likod. Pero makakapag-flicker out si Chakno. Look at the feather air strike coming in from Sanjay. Pero high IQ play mula dito kay Trimar. Benecutie nag-aarap ng angulo pero mukhang hindi naman ata nila itutuloy. Teka lang, Trimar makakaalis at mukhang makakadepensa naman ang TNC. Yeah, sinusubukan ng TNC na pigilan yung mga objectives, yung mga push, yung aggressive plays ng TLPH. But I don't think it's the right play. Kailangan nilang humarap ng tradesmen kasi so far wala sila nakukuha sa mapa. And even if madali mo yung TLPH, napatay na kasi nila yung YSS. Yan lang naman yung extra kukuha ng resource sa mapa. As long as wala si Zaida, yung TLPH, wala silang pake sa mga side lanes. All pressure is in the mid. Kung nasan yung Fred rin, nandoon yung laban. Kumbaga parang ang nangyayari hanggang kailan na magre-react na lang yung TNC. Ngay. Diba? Kailan sila pupwersa ng teamfight? Kasi sa totoo lang, kaya naman nila eh. Nandiyan si Chakno. Even Benecutie can initiate it. Even Trimar. Kumbaga, puwersa nila yung teamfight sa ibang lugar ng mapa. Huwag nilang sundan yung teamfight na hinahati ng TLPH. Lalo kapag nauuna sila sa posisyon. Kasi ang lugi talaga sila dito is kailangan nilang mahanap yung Parsa ni Sanji. And even though final slash nila yung mga frontline targets, ang dami kasing follow-up. So kailangan TLPH yung naghahabol. Pero so far, TNC yung humahabol. At saktong-sakto, no, Lord is up. Ito ang pinakaunang Lord ng larong ito. Medyo malayo si Benecutie para mag-contest doon sa lapang iyon. Brilliance ay mabibait out na rin mula dito kay Lancy pero magagamit naman ng Feather Air Strike. Here comes Trimar. Dalawa! Final slash. Si Sanji lang yung naging target. Ngayon may ipit siya. May mga bala pa manggagaling kay OHIP. Ngayon si JP ang nasa gitna. Kasabay na lang ni Carl TC. Tinatangke lang nila yung damage na magmumula sa TNC. Ngayon may AOG. Pero hindi naabutan itong si Trimar. Si Lancy nga lang naipit doon. Isabay pa na si Jack na may ipit pa dyan. And si Carl TC. Sinozone lang itong si Zaida. Lahat ng parte kinokontrol ng Liquid dun sa clash. At nahati na naman nila ang TNC and they capitalize taking the turret at mukhang yung Lord ay sisimulan na rin ng Team Liquid Philippines at wala at ang kakayanan ng TNC na makapalag dito. Yeah, even though pasok naman sa keys to victory yung gusto nila mangyari, no? Yung control sa may middle lane. I think this is one of those times na if you're TNC, you don't follow that route kasi pwede mong talin yung pressure sa side lane. Pero if because of that, Trimar attempted a team fight, a skirmish in the middle lane, naka-ready
yung TLPH. And again, naging problema na naman yung AOG, yung bagsak ni Sanji. Even though na-force yung wings by wings mula doon sa Parsa. Ang problema kasi, once na pumasok na yung Lapu-Lapu, nagtatakbuhan yung damage dealers ng TNC. Tapos pagkaipit pa yung mga mage or even the jungle, ay alam natin na talagang compromise talaga ang TNC Pro Team when that happens. At ngayon for Team Liquid Philippines, itutuloy nila ang kanilang pagpupush dito. May Lord na nagmamarcha sa top lane at sa mid lane naman ay pwede nilang i-shop ito. Magpapatay sila ng 3 miyembro sa mid at 2 naman sa may bandang ibaba. Protektado si Sanji at pati na rin si Oheb. Pero nandito si Chaknu, naghahanap ng anggulo. Ito na yung classic objective push ng TLPH. Very good control on the side lanes. 3 waves. Yung hawak na dito with the pressure. Good, pero the strike mula kay Sanji na zone with damage dealer. Final slash pa mula kay Trimar para lang pigilan yung gustong gawin ni Carl TZ. 50% HP. Aray ko, Pero yung mga bala mula aray kay ko Oheb, naman. paisa-isang kinakalapit ang gatilyo ng baril at mapapaatras at mapapaalis si Chakmo may Lord sa itaas. Sosoro at doon susugod ang mga members ng TLPH. Wait lang, nakakadepensa pa at nakakapag-clear wave ang TNC. Liquor is available para dito kay Sanford pero mukhang hindi niya ipapato ang kanyang Landshaker for now. Makakadepensa naman ang TNC Pro Team. Walang inhibitor turrets na makukuha ang Team Liquid. Yeah, di nila kailangan mag-rush na wala na yung mga holy shields. Ngayon, ang pwedeng gawin ng TLPH is gamitin itong 90 seconds ito habang wala pa yung Lord na linisin yung jungle resources. And ganoon na nga yung nangyari dito, bantay sa kanto lahat. Pero Scarla, Si Carl ay naipit doon sa 5 miyembro ng TNC. May mga ginagawang setup at sipa para kay Sanford. Hindi tinuloy yung second phase ng Wave of Dragon ngayon. Ang TLPH na susubok pabalik. Tinaman ang phase sa side itong si Trimar. Naging Skypiercer numero. May tech charge mula kay Chakno. Sa likod, gusto ni Benny Cutie na kumuha sana ng kill pero di na makabulan. Ang TC Papi na immortality. Lancy ang kukuha ng kill. Hindi diretso mga members ng TNC. Unti-unti. Yung from Lancy getting away on the process. Shutdown and a triple. Pero papatayin din sa ni JB para double. Naging 3 sa 3 yung palitan. Kukonsil palayo ang TLPH. At hinahanap na nga ni Sanji dito si Zaida. Tatama ang isang feathered airstrike pero makakatakas with a traceless. And even with a 6,000 gold lead kanina ay nakatrade ang TNC. ganda nung tiis ni Chakno. Sabi niya, hindi, wait lang. O may maganda ng may maganda ng tectonic charge kanina pero mas pinili niya yung pinakamagandang tectonic charge. 4 yung tinamaan niya and that allowed TNC to finally punish TLPH. Even though maganda yung coverage ni Sanford with the bravest fighter sa likuran, nung nag-turn na siya kay Trimar, nawala yung nantatakot sa 3 members ng TNC. Kaya naman nakapasok si Zaida, nakapasok si Lancy, and finally nakuha nila yung mga targets na gusto nilang mapatay. And ngayon, malaki ang problema ng TLPH. Even though 5,000 ahead sila, nagkaka-farm na yung TNC and may damage na si Lancy. But this is still a problem for the side of TNC na yung upcoming Lord ay lamang pa rin ng bahagya ang Team Liquid Philippines. Yes, may damage, pero ang tanong ay makakalapit pa sila sa Lord na ito. Si Zaida, JP nasa harap, and there's like Lancy, brilliance, pero low HP. Lancy kamunti ka na doon pero makakatakas pa naman. Labanan para sa Lord. Hawak pa rin ni Cartesian and a retribution para lang kunin. Lancy's gonna go down. Tension sa dalawa. May mga susugod pa pero si Chakno ang unang nawala. Benny Cutie ay tutumba na rin. 3 men down from the Phoenix Army. At hindi pa tapos ang Team Liquid na rumagasa. Hindi pa tapos ang Team Liquid na humabol pa. Tumatakbo si Zaida. Sanji! Mukhang reunion ata. Ito yung dati niyang mga kasama ngayon. Pinapalik siya mismo. Zaida is low. Hinahabol pa rin ni JP. Hinahabol pa rin ni Oheb. May mga bala. At tinamaan ng isa. And it's a killing spree for Oheb. May Lord pa sa gitna. Oh my goodness, TLPH, that Lord dance once again. Even though nagfalter yung AOG mula kay JP, si Sanford men, yung panggugulo niya na naman sa likuran, hindi nakalapit yung TNC and pati na si Lancy na punish. Wala yung order of presence, wala siyang trigger nung time na yun. Kaya naman free kill para kay Lapu. Ngayon sa gitna yata ang punterya ng Team Liquid Philippines. Sumusubok dumiretso. 5 miyembro. Final slash mula kay Trimar. And with tech charge pang kasunod mula kay Chakno. Ngayon si Sanji 1 HP. Wala makahabol sa kanya. Pero si Trimar para tapusin ang misyon. Ngayon si OM na ipin. May sipa mula kay Benny. May immortality pa siya. Pero nililigtas lang siya ni Cartesian ni JP. Ngayon tutumba. Tumatawarlak pa. Si Sanford na mismo gusto niya nang tapusin pa. Dahil magdedere-derecho. Pero dinedepensahan pa rin. Nandyan si Trimar at si Zaida para subukan ng pigilan pa. Ang pagragasa. Pero sabi ng Team Liquid Philippines, isa na lang ang kailangan nila. Match point para sa Team
Philippines. A close game towards the late, pero nanaig pa rin ang Liquid Stampede. Grabe ang proteksyon sa isa't isa, ang objective, the Lord Dance, and once again, the Apex Predator shutting down TNC. Isa na lang ang kailangan ng Team Liquid Philippines. Pero paano nga ba nakuha ng Team Liquid Philippines ang panalo na yon? Punta na tayo sa ating panel. Cavalry! Isang panalo na lang! This is a moment for history of Team Liquid Philippines because they had to fight tooth and nail pero nakuha nila yung momentum ng maaga for them to take control quite early. Binigay yung Lunox ni Lancy, binigay yung YSS ni Zaida, and it did not matter in the hands of JP. Making it happen, superhero landing one after another ang ating nakita mula sa roamer ng Team Liquid Philippines. There is a reason why the Gatot Kacha has been picked up so many times at tila nahihirapan ang ibang mga teams in trying to handle the situation every single time na nandoon yung Gatot Kacha. Gatot Gacha picked up last para dito sa TLPH. Etong lineup nila ay halos kaparehas nung napanood nating mga lineup sa successful na mga runs ng TLPH. Nandyan yung Fredrin na may kasamang Gradier, Farsa na may kasamang Lapu-Lapu, at syempre kung ano man yung hero ni JP, yun na lang yung kukumpleto. Pwede siya mag-Hylos, pwede siya magbadang, at syempre in this scenario, ang perfect na napili nila out of the heroes na possible sa kanila is the Gatot Kacha. Able to peel, able to initiate, manggulo ng box muli, at syempre yung revitalize na nagiging importante sa isang magandang snowball at deathball na pinoform dito ng TLPH. Napakahirap para sa TNC Pro Team na mabuwag yung depensa na tanging dalawang mga members lamang ng TLPH ang humaharap, and that has been the story for them in this game. Sure, merong mga vision na ibinibigay si Chakno but they can't do anything about it because of this first turtle. Laging nababanggit na mas mataas ang tsansa ng TLPH na manalo every single time that they get the turtle, in which may mga oras din na si Zaida ay nakaka-outplay at nakakakuha pa rin naman. But it's the concept of trading. It's always the concept of getting more lives in replacement of the objectives, yung turn na tinatawag. And that is what TLPH did in this one. There's been constant team fights that TNC wasn't ready for. Kita natin din yung pagpuro nila doon sa Jason Shin. Ang kagandahan kasi sa isang Fredrin na pinaprioritize naman na TLPH is mas mabilis nga naman mag-online sa first turtles. Kaya atin naman, di ba, bago pa, pagkakapick pa lang ng Fredrin, Hans, sinabi na natin, eto, third pick Lapu-Lapu to. And that was exactly what happened. Hindi rin ready ang TNC kahit meron silang chance na pigilan to. They picked up the Grok as well as the Cho, which in this scenario, the dangerous grass, kaya naman talaga mag-work to prevent that from happening. But this time, Sanji, nung kanya pagkagamit ng Farsa, winning over the matchup dun sa may mid lane because of the range. Ang mahalaga lang talaga ay mag-level 4. The importance of this Gatot Kacha is to secure that as well. Parang hindi lang sa pagsuporta sa mismong team fights ang ginagawa dito ni JP, pero pag-make sure na rin na yung condition ng TLPH na manalo sa first turtle ay maaabot nila. Pag-protekta sa Farsa at pagpapanalo sa lane, yan ang priority para sa TLPH at nakuha nila yon. There is a reason why the Farsa was picked up a little earlier than we expected. We've expected a lot of Kimmys, yung mga Lunox na obviously gagamitin itong si Lancy, but then the Farsa, dun tayo nagtaka ng kaunti. But it has been working so well with the playstyle of TLPH. Kahit na sabihin natin na merong mga paraan para umabot yung ilan sa mga damage outputs. Actually, wala nga masyado eh. Kasi yung Arlot had to break the back lines. Even the Grok should at least initiate, pero hindi nangyari yun kasi dahil nga kay JP, dahil din kay Carl TC na ang kailangan niya lang naman gawin ay humarap, and once they've already committed a lot of their skills, it's Sanford's time to enter. From the third pick up until the last pick, na-expect natin yung sa TLPH. Na-call natin yan sa draft hands. And hindi yun dahil sa chamba or dahil sa yun lang yung maliit na hero pool sa metagame natin. This is a telegraph
na lineup mula doon sa TLPH. Sabi nga nila, you cannot spell telegraph without TLPH, di ba? Yes. And in this scenario, Galing mo dun. nandyan ang Granger na pinili ng TLPH kasi shoot naman siya doon sa MO ng TLPH. And then the last pick is Katotkacha. TNC are prepared for this. I mentioned na maganda rin naman ang composition ng TNC. Think about it, Lunox plus the Grok, imposible silang matalo doon sa kanilang lanes, doon sa may gitna. Imposible na maunahan sila ng TLPH. Lalo na kasi Fred rin lang naman yung jungle. Di katulad ng mga times na Lancelot yung nakakatapat ng Lunox at napapersa siyang gumamit ng Brilliance. Hindi ganun yung pangyayari. And 3 Mars, well, this Arlot versus Lapu-Lapu, parang doable naman talaga para sa isang Arlot. It's just surprising the TLPH na master nila sobra itong ganitong klaseng playstyle na kahit ano yung naging sagot ng TNC, meron pa rin silang tamang steps na sinunod. Kabisado yung dapat placing nila dito sa Dangerous Grass at nakuha nila yung first turtle ng halos uncontested by TNC. This is DLPH in their prime form. We've always asked kung ano ba ang kailangan gawin ng TLPH, anong klaseng cavalry ba ang makikita natin from them sa kanilang mga susunod na laban. There were some stumbles in the upper bracket, but that did not stop them from wreaking havoc in game number 4. And it's just a showcase of, you know, the mindset, the communication, yung tila na hindi na bang decisiveness na talagang decidido sila na kung ano yung gagawin nila, yun at yun ang gagawin nila. And if it didn't work, at least we have no regrets. Ina-hype natin sobrang assassin versus assassin battle dito sa meta na meron tayo. Na-hype natin yung mga funnel carry, mga fighter gold lanes. Ang TLPH, after playing for 3 days straight ng matitinding mga bakbakan yung pagkatalo na sa Aurora, naalala ng TLPH, teka, meron nga pala akong break glass in case of emergency kind of strat. And so far, nagiging successful ang TLPH with this Fredrin Farsa na may kasamang Granger, na may Lapu-Lapu. At kaya naman, it's expected for them na makita natin yung kanilang mastery of this kind of strategy. Kumbaga nandun yung respeto eh. Especially with the draft, nakita naman natin na sure, binigay nila yung Lancy kay Lunox. Tama ka. Pero yung punto is, ano eh, the idea is to make it a little harder for those comfort heroes ng TNC to move. Because these are some familiar heroes na nakikita natin from, you know, each and every one mula sa blue side. It's just that TLPH, they've had another strategy here. They've entered another branch na hindi naman madalas na i-explore in this current meta right now. It's OHEB leading the charge for them. And the reason bakit si OHEB dito ay lumakas kasi maganda rin naman yung supporting cast muli para dito sa ating Granger. We expected the Granger to be picked up and indeed it was picked up. Ang masasabi ko dito sa Lunox first pick para sa TNC is it might have been a trap. Siyempre, kung papansin niyo, 4th game pa natin nakita na inopen. So ibig sabihin, dun yung respeto.